Matapos ang magdamagang canvassing, yes, ang botong nanaig sa Cotabato City pabor sa Bangsamoro Organic Law. Para sa pinakabagong updates, may ulat live si Jem Avancenia. Jem. Cheryl, naging emosyonal nga yung maraming mga taga Cotabato City matapos ngang i-anunsyo ng City Board of Canvassers na yes, yung nanalo nga doon sa isinagawang plebisito kahapon kaugnayan sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. 59% ng total votes yung bumoto ng yes mula yan sa 374 clustered precincts ng Cotabato City. Di mapigilan ng ilang Moro dito sa Cotabato City na maiyak sa tuwa matapos i-anunsyo ng COMELEC na nanalo ang botong yes sa plebisito. Sa kabila kasi ng mga aberya at komosyon sa ilang presinto kahapon, maging sa pagtutol ng ilang mga taga rito kabilang na ng kanilang mayor na naig ang kagustuhan nilang mapabilang sa bubuuing Bangsamoro Autonomous Region. Emotional po kami kasi matagal na namin itong hinaangad na kapayapaan para sa amin. Sa ilang dekada po ito, hinaangad na namin po ito para sa amin mga Bangsamoro. Emotional po kami sa naging resulta po ng botohan at kami po ay nagwagi. Papayag ba kayo na isama ang lungsod ng Cotabato sa rehiyong autonomo ng Bangsamoro for yes 36,682, for no 24,994. So we will proclaim the winner is yes, garnering 36,682. Mag-aalas 9 kanina nang matapos ang canvassing. 36,682 ang bumoto ng yes, samantalang 24,994 ang bumoto ng no. Makasaysayan ang naging resulta ng bilangan dito sa Cotabato City dahil 2 beses din silang bumoto ng no sa plebisito noong 1989 at 2001 para mapabilang sa kasalukuyang ARMM. We have a peaceful elections in the entire ARM, Isabela, and of course, except for some skirmishes in Cotabato City. But still, generally, it's peaceful. And we have indeed a successful conduct of the plebiscite. Cheryl, ipapasa nga ng City Board of Canvassers sa National Board of Canvassers yung mga statement of votes at ang certificate of canvass at anumang araw nga ay posible nang ideklara ng COMELEC ang resulta ng plebisito dito sa Cotabato City. Cheryl? Jem, gaano kainit ang naging labanan sa Cotabato? Cheryl, nung simulan nga yung canvassing, actually nauuna yung no. Bandang 11, nasa 2,000 pa yung lamang nito mula dun sa mga bumoto ng yes. Pero bandang mga alas 12, medyo lumiit na yung lamang ng no hanggang tumungtunga yung alas 12, lumamang na yung boto ng yes hanggang sa nagtuloy-tuloyan hanggang ngayong gabi na eto nga at dineklarang yes yung nanalo dun sa isinagawang canvassing dito sa Cotabato City. At ngayong ngang nanalo ang yes, ano ang magiging implikasyon nito? From being independent city nga, Cheryl, magiging under na ito sa BARMM. So under na siya sa regional governor ng katulad na ngayon, 'di ba? Currently ARMM, magiging under na siya sa BARMM. And as we all know na yung MILF yung magiging face nitong BARMM. And kaya Cheryl, medyo may mga pagtutol dito sa Cotabato City ay dahil meron nga raw reports according nga sa kanilang mayor na si Mayor Cynthia Giani Sayadi, may mga reports ng harassment umano sa mga ilang members ng MILF. Pero ngayon nga dahil nga ito malinaw na yes ang nanalo dito sa Cotabato City. So, hinihintay na lang nga natin yung formal na deklarasyon ng COMELEC at yung proseso nga at magiging under na nga ng BARMM itong Cotabato City. Maraming salamat, Jem Avancenia.